guys, dito pabiyahe ako ng papunta Porac 5 AM. Oops, hindi ko napansin dito na natumba siya. Anyway, ito naman yung papunta na ako ng Porac. Ito yung bagong daan papunta Santa Rita tsaka Babuscan. Ganda na ng daan, hindi na lubak-lubak tulad ng dati. At saka pala dito na yung bagong munisipyo, madadaanan ko dyan dito. Anyway, pupunta pala ako ng sa bahay para i-test yung DJI Neo. Magpo-practice ako magpalipad ng drone, yung mali lang na Neo. Ayan pala yung munisipyo, sobrang lawak niyan. Pag minsan i-try kong i-drone, alam ko hindi naman siya bawal. I-test natin. Kagandahan lang dito maganda yung malawak yung lugar, kaya kahit pwede. Dito nakapunta na ako ng bahay, kaya nakapagpalipad na ako. Medyo nangangapa-ngapa lang ako, kaya medyo minsan malikot yung kamay o yung camera dahil sa mabigat pa yung kamay ko. Pero dito ko na-realize na ang ganda pala ng lugar namin. Although may mga part na puro buhangin kasi ang main business dito mga hollow block. Ayan yung bahay namin. Medyo tinetest ko siya dyan kung hanggang ilang taas ang kaya niya. Medyo di pa ako gaanong confident dyan. Yun nga lang, walang audio. Ang kahirapan lang, walang audio. Tapos dito, yan yung kapitbahay, nakita niya yung drone kasi di ba maingay yung mga drone. Kaya akala niya daw yung maingay, parang langaw daw. Kaya yun, na-curious siya, kaya pinanood niya ako magpalipad. Nakaka-enjoy siyang gamitin, pero minsan nakakatakot din dahil sa yun nga, maliit yung Neo. Nakakatanggap ako ng mga ilang mga warning sign na masyadong malakas yung hangin kapag napapataas. Kumbaga para sa akin yung Neo midterm na flight lang. Kumbaga kung gusto mo mga ang tawag dito, yung mga high footage or medyo mga mid-range na high footage, maganda siya. Pero kung papaliparin mo siya as drone na pang field, yung ganito, yung ganyang style ba na matataas, medyo alanganin. Although kaya niya, yun nga lang, nakakatakot lang is pag sobrang lakas ng hangin medyo shaky na siya. Tsaka baka sa sobrang shaky may tendency yung mag-crash siya. Pero 180 plus 130 minsan yung taas niya, pero yun nga, nakakatanggap ako ng mga warning sign na sobrang lakas ng hangin, kaya nakakatakot siyang gamitin pang high footage, mga ganyang shot. Ito yung medyo lagi ako nakakatanggap na high wind, pero tingnan mo, ganda ng lugar, diba? Okay siyang gamitin as okay, pero hindi
hindi siya para sa ganitong footage. Kung gusto mo talagang yung mga ganitong scenery or mas mataas pa, mas maganda yung mga Mavic. Para sa akin, mas maganda yung mga Mavic. Pero dahil hindi yung binili ko, kasi yun nga yung maliit siya, madadala mo siya kahit saan na gusto mo. Kaya mas okay para sa akin yung Neo. Mga mid shot. Tsaka medyo natakot pa akong ilayo siya kasi yun nga, baka dahil wala siya yung first drone ko kaya medyo alanganin pa akong ilayo siya. Pero nakaka-enjoy siyang gamitin. Yun nga lang, may times na mabigat pa yung kamay ko. Minsan malikot yung pagka-footage. Ito yung lugar namin. Although sa init na to, wala pa gaanong mga tanim-tanim. Pero mostly dyan, mga tubo, mga gulay ang tinatanim nila. Tapos ang main business is halo-halo blakan, kaya yung may part na puro buhangin. Medyo malikot lang, pasensya na. Ang ganda ng Pampanga, di ba? Probinsya pa. Nandyan, halos mga halo blakan lang nandyan. Ayan yung bahay. Hindi ko na kinaiyan para alam niyo yan, yung makita niya yung talagang medyo mabigat pa yung kamay ko. Pero naka-enjoy siya gamitin. Hindi siya tulad ng camera niya, ayos siya para sa budget meal na drone. Pagkakaalam ko, ang Neo ang pinakamura sa DJI. Nabili ko siya ng 9K kasi nakaano siya sa TikTok noon, naka-promo siya. Tapos halos 16,000 lahat kasama yung talong battery, charger, mga cable. Tapos yung accessory yung binili ko yung bag, tapos yung protector sa lens para kung sakali mabunggo. Balak ko rin kasi siyang gawing FBP. Kaya medyo pinapractice ko na siya. Although balak kong bumili ng yung mga murang drone na tig 3,000 para medyo masanay ako kahit mga mabugo. Pero ito mostly gagamitin ko lang sa midterm shot kasi balak kong magtanim uli ng mga gulay sa farm namin. Ayun nga lang, dahil sa init ng panahon, sa sobrang init walang mabubuhay. Tanim namin, may mga buko, miracle tree, duhat, santol, malunggay, halo-halo na yan, kalamansi. Medyo masukal lang sa likod, pero pag nililinisin ko rin kasi medyo matagal-tagal na rin nung bago ako nakapunta dito. Medyo tatapusin ko na yung video dito kasi pagkakalala ko brownout dito kaya hindi ako nakapag-charge. Kaya paalam, salamat.